Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Anita. Dito sa ating dulang Love and Memories. Nagsumbong si Wilson kay Mama na nakita kami ni Dante ng nagyakapan at naghalikan. Kaya nang umuwi ako sa bahay, galit na sinalubong ako at ako'y sinampal. Samantala, di mapakali si Dante dahil alam niya na kontra si Mama sa relasyon namin. Kaya tinulungan ng itay niya kung anong paraan para malutas ang problema niya. At pinuntahan niya ako sa likod ng bahay. At ano ka ba naman, Dante? Bakit ka pumunta rito? Alam mo naman na kontra ang Mama sa ating relasyon. Anita, nag-aalala na ako. Dahil alam na ni Wilson na may relasyon tayong dalawa. Siguro gagawa yun ng paraan para magkahiwalay tayo. Kaya may naisip ako para wala nang makahadang sa ating pagmamahalan. Ha? Anong ibig mong sabihin? At anong paraan yan? Gusto ko na pumayag ka sa plano kong ito para hindi ka na maagaw sa akin ni Wilson. Kung talagang mahal mo ako, sasama ka sa akin. Lalayo tayo. At sa gabing ito, magtatanong na tayo. Ano? Ang bilis naman yata yan, Dante. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na mag-isip. Sa bagay, nag-aalala rin ako dahil lagi akong sinisita ni Mama. Iyon naman pala tama lang siguro itong naisip kong paraan para hindi natutulan ng Mama mo ang relasyon nating dalawa. Kung lalayo tayo, hindi na tayo mapakikialaman. Ano? Bayad ka ba? Pero Dante, natatakot ako. Baka kung anong gawin ni Mama pag hinanap tayo. Hindi naman tayo basta-basta matatagpo yung mahahanap sa pupuntahan natin. Anita, mahal na mahal kita. Hindi ko papayag na wala ka pa sa akin. Kaya, bagtanan na tayo at lalayo tayo. Sige, sasama ako sa'yo. Pero kukuha muna ako ng konting gamit ko Sandali lang. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Malapit na ako sa bahay na Anita. Kailangan na lagi ko siyang dadalawin para mahurog ng loob niya sa akin. Dadalhan ko siya ng bulaklak at pasalubong. At alam ko na matutuwa siya. Dahil ang paborito niyang bulaklak na ibibigay ko sa kanya. Sana hindi na siya magtatampo sa akin. Sabagay, sasabihin ko kay Ma'am na pilitan na niyang pumayag sa Anita na magpakasal na kami sa lalong madaling panahon. At wala nang magagawa ang Dante na yun. Dahil ako ang gustong maging manugang ng Mama ni Anita. Ha? Teka, si Anita at Dante. Sumakay sa motor si Anita. Abay, delikado to Itatara ni Dante sa Anita. Hindi, isusumbong ko kay Mama na sumama si Anita kay Dante. Ano? Itinanan ng walagyang pulis ang anak ko?
Tama ang hinala ko. Dahil hindi ko pwedeng pagkatiwalaan. At si Anita, hindi niya ginamit ang pinag-aralan niya. Bakit yun ang pinili niya? Hindi ko mapapatawad si Anita sa ginawa niyang ito. Kung yun ang gusto niya, bahala na siya sa buhay niya. Ano man ang kahinatan sa pagsama sa duwag na pulis na yon, wala na Alam akong niyo, ma'am, pakialam. Hindi ko makakalimutan ang pambubugbog niya sa akin eh. Pag nakita ko siya, hindi ko nabibigyan ng pagkakataon. Talagang uutangin ko ang buhay niya. Ang akala ko, mahal ako ni Anita. Pero kaya pala niyang iwanan ako at pinili niyang lalaking yun. Hindi na inisip ng anak ko ang sakripisyo ko para makatapos siya ng pag-aaral. At ito pa ang ganti niya sa akin. O ano, ma'am? Gusto ba ninyo na hanapin namin sila ng barkada ko para hindi matupad ang pangarap nilang maging masaya? Huwag na, Wilson. Mag-aaksaya ka lang ng oras mo. At hindi mo rin alam kung saan mo sila hanapin. At alam ko na darating ang araw na magsisisi si Anita sa ginawa niya. Sana ka. Oh, sayang, ma'am. Hindi pinansin ni Anita ang tapat yung pagmamahal. Alam ko na lolokohin lang siya ng pulis na yon. Kaya hindi siya magiging masaya sa buhay niya. Napatunayan ko na ngayon na talagang mahal mo nga ako, Anita. Dahil pumayag ka sa plano ko. Kaya sa lalong madaling panahon, ihanda na natin ang papeles para sa ating papapakasal. Ha? Totoo, Dante? Akala ko hindi mo na ako pakakasalan dahil nagtana na tayo. Sana tuparin mo yan, ha, Dante? Oo, Anita. Talagang ang ganda ng magiging asawa ko. At, teka, paano yung trabaho mo nga pala? Sa susunod na araw, pupunta ako sa opisina. Magpapaalam ako kay boss na hindi muna ako papasok. Ganun ba? Buti na lang at hindi ka magre-resign. Dahil sayang din ang trabaho mo eh. Mataas pa naman ang posisyon mo sa opisina ninyo. Talagang sayang kung titigil ako sa trabaho dahil malaki ang sahod ko doon at makakaipon pa tayo habang wala pa tayong anak. Tama ka. Alam mo, nahiya ako sa'yo eh. Dahil minimum lang ang sahod ko kaya magtulungan tayo para sa ating pamumuhay. At sana maging maayos at masaya yung pagsasama nating dalawa. Naku, friend. Wala ka kahapon. Buti na lang at tumawag ka na mag-file ng bakasyon. At sinabi ko kay sir at approve sa kanya. O kailan kayo magpapakasal? Huwag mo akong kalimutan na maging abay, ha? Pasensya ka na, friend, ha? Dahil hindi sa simbahan kami magpapakasal, kundi sa West lang. Alam mo naman na walang ipon si Dante. At gusto ko maging sigurado para hindi niya ako lulukuhin. Mabuti at naisip mo yan. Alam mo naman, pag nakuha na ng lalaki ang gusto niya, ay sigurado na maghahabol ka na sa kanya. Oo, friend. Saka may nangyari na sa amin eh. Kaya dapat niyang panagutan kung sakaling magbuntis ako. Hindi ako magkakaproblema na walang ama ang isisilang ko. Mabuti sa'yo yun, friend. Natikman mo na ang luto ng Diyos na sinasabi nila. Pero ako, kailan kaya darating ang magiging nobyo ko? Sana
maging maligaya rin ang buhay ko sa magiging nobyo ko. Sana maging maligaya ang buhay naming mag-asawa. At sana maging tapat sa'yo si Dante. Dahil ang mga pulis ay lapitin ng mga babae. Lalo na at macho si Dante. Siguro, hindi niya ako ipagpapalit sa iba, friend. Alam ko kasi na mahal niya ako. Ganon din ako sa kanya. Oh, sige friend. Kunin ko lang yung pinirmahan ni Sir na bakasyon mo. Sana, huwag kang magtagal ha. Dahil mamimiss kita. Sige, sandali lang. Kukunin ko na yung pipirmahan mo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Anita, tapos na yung kinuha mong bakasyon. Kaya babalik na ako sa trabaho ko. Iwan muna kita dito sa bahay ha. Total, nandito naman si Tay. Ano kaya kung babalik din ako sa trabaho ko para hindi ako mainip sa paghihintay sa'yo dito sa bahay? Ikaw ang bahala. Alam mo naman ang pulis. Hindi permanenteng lugar ang duty ko. Pero huwag kang mag-isip ng kung ano-ano ha. Basta ikaw lang yung mahal ko. Talaga? Baka pag hindi kita nakikita, manligaw ka na sa iba. Naku, hindi mangyayari yan. Dahil kasal na tayo. Kapag nanligaw ako, nabuntis ko. Malaking problema yun, hindi ba? Oo naman. Kaya wag kang gumaya sa iba ha. Lalo na dun sa mga kasama mong playboy. Baka sulsulan ka pa. Pag nasa labas, binata ang dating. Sana magtiwala ka sa akin, Anita. Hindi kita papalitan. Dahil, ang swerte ko na sa'yo. Kahit ganito lang yung trabaho ko, minahal mo ko. Kaya, magtiwala ka lang. Hindi ko sisirain yung pangako kong yan. O sige, ingat ka lagi ha. At yung sweldo mo pala, ipadala mo sa akin para hindi mo magastos sa hindi importanteng bagay. Siyempre, para naman makapag-ipon tayo kaagad. Para sa magiging anak natin. Dahil sa susunod na bakasyon ko, kailangan na magkaroon na tayo ng anak. Para may aalagaan na tayo. Oo naman. Para pag maaga tayo magkaroon ng anak, ay pag lumaki sila, ay para lang tayong magkakapatid. Hindi ba? Maghahanda na rin ako para bumalik sa trabaho. Pero ipapaalam ko muna sa biyanan kong lalaki para alam niyang usapan namin ni Dante na babalik din ako sa trabaho ko para hindi ako mainip na maghintay kay Dante. Sa bagay, alam ko na naiintindihan ako ng biyanan ko at sabihin ko na mag-uupa ako ng titirahan ko dun sa malapit sa trabaho ko dahil malayo ang bayan dito. Kung uuwi pa ako dito, malayo talaga. Di bale, alam ni Dante ang plano kong ito. Buti na lang at pinayagan niya ako. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Friend, mabuti naman at bumalik ka na. Dahil wala akong mapagsabihan mga problema ko. Bakit napaagang balik mo sa trabaho? Kwan kasi, bumalik na rin sa trabaho ang asawa ko. Kaya naisipan ko na rin bumalik dito. Kaysa naman
maiinip ako dun sa bahay nila. O ano, friend? Masaya ba ang buhay may asawa? Hindi ka ba nailang kung may katabi ka sa pagtulog? Hindi naman. Dahil pag mahal mo ang iyong kapiling, araw-gabi, masayang buhay mo. At sana ang hiling ko, hindi magbabago yung asawa ko. Sana nga, friend. Para hindi ka sisisihin ng mama mo kung bakit di mo sinunod ang gusto niya. Teka, dinala mo na ba ang mama mo? Sigurado na namiss ka na niya. Hindi pa ako nagpapakita sa kanya, friend Dahil alam ko naman nagalit pa siya hanggang ngayon dahil sa ginawa kong pagsama kay Dante. Ay, nako. Kumusta na kaya ang mama? Oo, para malaman mo ang kalagayan ng mama mo, subukan mo siyang dalawin at alamin mo kung galit pa ba siya sa'yo. Ganito na lang, friend. Tulungan mo ako. Ikaw muna ang pumunta doon sa bahay namin para malaman mo kung ano ang kalagayan ng aking mama. Pwede ba, friend? Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Ma'am, kumusta na kayo dito? Bakit malungkot kayo? May problema ho ba? Sabihin po ninyo sa akin para matulungan ko kayo. Juan Mida, habang tumatagal na hindi ko nakikita ang kaibigan mo, ay nag-aalala ko kung ano na ang kalagayan niya. Ganun po ba, ma'am? Di na ho ba kayo galit sa kanya kung sakaling makausap ko? Dahil tumatawag siya sa akin Ano po ba ang gusto ninyong iparating ko sa kanya? Sana umuwi na siya rito. Hindi na ako hadlang sa kaligayahan niya. Kung yon ang mahal niya, ang lalaking yon, wala akong magagawa. Oo nga po, ma'am. Alam po ninyo, kaya po ako pumunta rito dahil inutusan po niya ako na tingnan po ang inyong kalagayan. Nag-aalala din pala sa akin ang anak ko. Kaya pakisabi sa kanya, sabik na akong makita siya para mabawasan itong pagugulila ko sa kanya. Opo, ma'am. Ipaparating ko sa kanya. Kaya magpalakas po kayo para hindi na rin magkakaproblema ang kaibigan ko sa inyo. Sige po, alis na po ako. Ingat na lang po kayo dito. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Salamat naman at uwian na naman. Tapos na ang maghapong trabaho. Naku, nakakapagod talaga. Tama ka dyan, friend. Pero, alam mo, nakakatamad ang umuwi. Dahil nag-iisa ko doon sa inuupahan ko. Hindi pa kasi dumating ang asawa ko Oh, ano pang ginagawa mo? Di umuwi ka na sa bahay ninyo dahil hindi nagalit ang mama mo. Di doon ka na umuwi para hindi ka na mangupahan pa. Papaano kung umuwi ang asawa ko? Di hindi kami magkikita. Dahil alam mo naman, kontra si mama sa kanya. Hindi na ngayon, friend. Ang sabi niya, hindi na raw siya hadlang sa iyong kaligayahan. Ha? Totoo, friend? Tanggap na ni mama si Dante. Ay, salamat naman kung ganun. Para magkasundo rin ang mama at ang asawa kong si Dante. Alam mo ba, friend? Sa nakita ko nanghina ang iyong mama. Baka may karamdaman yun. Ano? Kung ganun, kawawa ang mama ko. Nagkasakit siya dahil sa akin. Tama, friend. Doon muna ako uwi sa amin habang hindi pa dumarating si Dante. Oo naman, friend. Hindi ka rin matiis ng mama mo na hindi makita. Kaya dalawin mo na siya sa bahay ninyo.
Ma'am Anita, may naghahanap sa inyo doon sa labas. Sige, friend, sabihin mo, lalabas na ako. Sige, friend, ha? Titignan ko muna kung sino yung naghahanap sa akin. Sino ba ang... ha? Ikaw? Sino kaya ang dumating na bisita ni Anita? Magilo naming tagapakinig, abangan bukas ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Anita dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.